Ayan, ito po yung pinropagate ko noong nakaraang taon ng Pebrero. Tignan nyo po, talagang masasabi natin na napakabagal ng kanyang pagtubo o paglaki. Ayan, pinropagate ko to through, alam nyo po yung plastic bag nursery method na 2 buwan ko siyang kinulog para mag-ugat. Actually, hindi ko na nga naipakita dito ko siya naitanim eh. Parang mga ganito lang yan o dati. Yan, mga 3 to 4 inches lang ang taas nung pinropagate ko siya. Tapos eto na nga at nagkaroon na rin ng mga suloy sa ibabaw. Inilipat ko na siya ng mas malaking paso. Pag ito nagdahon, itong mga dahon na to tumaas pa ng husto or siguro dito, puputulin ko uli yan para i-propagate. Actually, meron ako ditong ipapakita sa inyong isa. Ito, pinropagate ko to last October. Ayan, mga ganito lang yan oh. Mga 3 to 4 inches lang din. Dito ko lang siya nilagay sa maliit na paso. Ayan. Malaki na rin siya, kaya ililipat ko na rin to ng paso. Actually, papakita ko sa inyo yung ibang mga na-propagate ko na mga, yung iba 3 taon na, so talagang napakataas na at ginagawa ko na rin silang, kumbaga mother plant. Ipapakita ko po sa inyo maya-maya kung gaano na sila kalalaki at kalalago kasi palagi ko silang pinuputulan, so ang nangyayari, nanganganak yung mga branches nila. Ayan, nailipat ko na rin siya sa malaki-laking paso. Oh. Pag tumaas pa to ng konti, puputulin natin yan para dumami yung sanga niya. Tsaka ito, yung pinaka main stem niya, titibay at tsaka syempre magiging matabayan. So pag pinutulan natin, ang tendency, di ba, magkakaroon ng mga multiple branches para mas matibay yung pinaka main stem niya. So ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, malalaking laurel ko. Ito siguro may mga ano na to, magtatatlong talampakan na to. Ayan oh. Pinutulan ko to dito sa taas. Nagkaroon siya ng parang bouquet sa tuktok. Ayan, mataba na rin yung puno nito actually. So pag ito nagsihaba, kukuha ulit tayo ng pampunla natin dyan. Ito kakaiba yung dahon niya, medyo curly. Ayan. Dito ko kinuha yung isang pinunla ko na yan, yung medyo kulot-kulot ang dahon. Dito ko naman kinuha. So ngayon maaari na tayong magputol. Marami tayong mapuputol dito actually. Ayan. Marami tayong magagawang punla dito. Actually yung mga paso nila maliliit na rin sa kanila. So sa susunod na buwan na ililipat na rin natin sila sa mas malaking paso. Ito maganda yung tubo niya. Oh. Maganda yung formation kasi pag mula ilalim may mga sanga na. Ayan. May nagtatanong nga pala kung ibinebenta ko raw po ang aking mga halamang laurel. Sa mga siguro po, pag-iisipan ko pa. Gusto ko pa kasi talaga silang maparami ng husto bago ko sila ibenta. Ayan. Tuwan-tuwa kasi ako dahil pagka nakakapag patubo ako. Alam niyo naman po pagka nagpunla kayo nito, yung minsan 4 napunla, 2 o 1 lang ang nabubuhay sa palaran po. Ayan. So hanggang dito na muna po ang aking pagbabahagi. Babalitaan ko po ulit kayo sa aking halamang laurel sa mga susunod na panahon. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po ang delayed bloomer. Happy planting! Pahabol na video nga lang po pala ito. Gusto ko lang ipakita sa inyo na naisalin ko na sila sa malalaking paso. Ito po yung ating mga mother plant ng laurel. Kaya naman may mga bagong usbong na rin sila sa ilalim. At ito naman yung isang ating bagong salin. Ayan po at napakaganda. Tinutubuan na rin ng mga bagong usbong. Hanggang sa muli, ito po ang The Late Bloomer.